Afternoon. So, our topic for today is police clearance sa Japan kung nasa Pilipinas ka na. Ito po yung topic natin ngayon since marami nagtatanong sa akin, siguro requirements nila or something. But itatakal po natin to for the benefits of all na nagtatanong po sa atin. Anyway, start na tayo. 1, 2, 3, come on! Guys, wag na natin patagalin. So, paano kumuha ng police clearance in Japan kung nasa Pilipinas ka na? Ang unang-una mo pong gagawin is kukuha kayo ng letter from your designation country. Halimbawa, yung designation country mo is papunta ng ibang bansa like Canada or Czech Republic or somewhere in Europe. So, kukuha ka muna ng letter sa embassy nila. Pagkuha mo ng letter, nakapaloob doon na kailangan mo ng police clearance sa Japan. Kasi isa po yun sa requirements nyo. Once na pupunta kayo ng ibang bansa at hindi sa Japan, tapos wala pa kayong 3 years sa Pilipinas na nakakauwi, so kakailanganin nyo po ang police clearance. So, dalawang klase yung police clearance. Ang unang klase niya is apostilled police clearance at ang pangalawa is police clearance lang talaga. So, ibig sabihin parang normal lang. Sa atin kasi yung apostilled na tinatawag, ito yung police clearance na may legality. Parang red ribbon yung tawag natin before, pero ngayon, pinalta na siya, ginawa siyang apostilled. So, kung apostilled ang kailangan nyo, ilalagay dun sa letter, pag kumuha kayo sa embassy, sabihin nyo, apostilled police clearance po yung kailangan ko na requirement. Ito po yung sample niya ng ating letter from ibang bansa na nagsasabi na kailangan mo ng police clearance in Japan. So, nakalagay dito, apostilled police clearance in Japan, right? Kapag may letter ka na from the embassy ng destination country mo, so, tatawag ka syempre kay Japan Embassy. Paano po ba tumawag doon? So, hanapin mo lang kay Google, Japan Embassy in Philippines. And, makikita mo dito yung kanyang address and yung kanyang contact number. So, tawag ka dyan. Pag tawag mo dyan, tatanungin ka nila, meron ka na bang letter from your destination country? Siyempre, sabihin mo, meron na. Then, bibigyan ka nila ng appointment date. Ilista mo po yung appointment date mo kasi hindi po sila mag-i-email sa'yo. Punta ka sa appointment date mo kapag ando na yung araw. Then, from Japan Embassy, halimbawa, nagpunta ka na ngayong araw na to sa Japan Embassy, sasabihan nila ikaw na pumunta ka ng Krame. So, bibigyan ka nila doon ng mapa papunta ng Krame. Sakay ka ng MRT sa Pasay. Then, baba ka ng MRT. Then, baba ka ng Santolan. Tapos, lakad ka lang papunta ng Krame. Kasi pagdating sa Santolan, marami na kayong makakasalubong doon na mga pulis. Kaya pwede kayong magtanong. Tanungin nyo lang kung saan yung Krame. Turo na nila sa inyo. So, ano ba yung mga dapat mong dalahin kapag pupunta ka ng Krame? So, bakit po ba ako pupunta ng Krame? So, question yon. Bakit po ba ako pupunta ng Krame? Kaya ka po pupunta doon kasi requirements kay police clearance sa Japan na provide mo yung fingerprint. So, kailangan nila ng fingerprint mo, left mo at saka yung right hand mo. So, ang Krame lang po ang allowed na gumawa nun, kaya kailangan mo talagang pumunta ng Krame. Pasok ka dun sa Krame, then hanapin mo yung fingerprintan sa Krame. Ipagtanong nyo na lang dun kung saan nagpi-fingerprint sa Krame. Then, alam na nila yon. Then, assist na nila kayo kung ano yung gagawin dun sa loob kapag nandun na kayo sa fingerprintan. After sa Krame, syempre, babalik ulit kayo dun sa Japan Embassy. Bakit po kailangan na pwede naman na Krame ka agad at hindi muna kami mag-Japan Embassy para hindi 2 beses bumalik? So, hindi po yun pwede kasi from Japan Embassy, meron silang ibibigay sa inyong papel kung saan ilalagay yung fingerprint nyo. Kaya kailangan po, una muna pupunta kayo ng Japan Embassy, then Krame, then babalik ulit kayo sa Japan Embassy para ibalik nyo yung
papel na merong kalakip na fingerprint nyo. Pagdating dun sa loob ng Japan Embassy, magpapapill up sila sa inyo ng papel na katunayan na kayo ay kukuha ng apostilled police clearance sa Japan or police clearance. So, na-explain ko na sa inyo kanina kung anong pagkakaiba ng apostilled at saka yung normal lang na police clearance. Kapag tapos na kayo mag-fill up, uwi na kayo, wait for 2 to 4 months para ma-release yung inyong police clearance. So, kapag medyo matagal-tagal na, tapos wala pa rin, so mag-follow up na lang po kayo kasi kadalasan hindi sila ang tumatawag sa inyo. Although nagbigay kayo ng number, pero mostly dapat nag-follow up kayo pag 2 months or 3 months or 4 months na yung itinatagal ng inyong police clearance. So, kung meron po kayong karagdagang katanungan tungkol sa apostilled police clearance at saka yung normal lang na police clearance, so gagawa po ako ng video para doon kasi masyado na tong mahaba yung video natin. Ayun, maraming salamat po sa pag-tune ninyo sa atin pong YouTube channel and sana po share nyo to, bless natin sa iba na gusto na malaman kung paano kumuha ng police clearance sa Japan. So don't forget to subscribe, like, and comment in our page para naman po marating niya yung iba na gusto ring malaman kung ano yung malaman nyo ngayon. Maraming salamat po.